na the power to change. Okay? Now, my question to you this morning, kamusta ang mga series natin simula noong January about landmines at yung Christian-ish? Sino dito nung nakarinig yung landmine, gusto niya magbago, gusto niyang umalis, okay, sa landmine kung saan siya nakaapak, okay? Sino ganun minsan? Naisip ko, galing ah, na-motivate ako, gusto ko magbago, gusto ko mag-change, okay? At lalo na eksakto, kasi pagpasok ng January 2025, okay, sa inyong calendar, meron agad kayong mga goal sa buhay ninyo. Yes or no? Sino dito magsasabing, pagpasok ng 2025, itong taon na to, magbabasahin ko yung buong Bible. Ayan. Magda-diet na ako. Okay? Hindi na ako bibili ng maraming sapatos. Ayan, hindi na ako gagastos ng above ng aking kinikita, okay? Or kaya sino dito minsan, okay, na nangangako, nag-goal na mag-iipon na siya. Wala, okay? Sino dito gusto this year, ang goal niya is maging part ng isang discipleship o grow group? At marami sa atin, alam nyo ba, 40 million daw na katao sa buong mundo, laging merong ginagawang listahan o goal nila sa tuwing papasok ang bagong taon. Okay? At alam nyo ba, 40 million na katao ang nag-failed. Alam nyo ba, na hindi nila natutupad ang kanilang pangako? According sa studies, lagi daw second week ng Friday ng January, nakakalimutan na yung kanilang goal. Okay? Hindi na natutupad. Nung una, okay, tama yung kanilang motivations, yung una, tama yung kanilang iniisip, pero hindi na tutuloy. Now, church, tingin niyo sa akin ha, marami naman sa atin merong good intentions, yes? Kaya gusto mo magbago, gusto mo magkaroon change, pero maybe, tama nga intention mo, baka mali yung strategy. Baka mali yung way kung bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag na failure para gawin yung mga nasa listahan natin or mga gawin yung mga nasa yung ating mga goals sa buhay. Okay, that's why, if you read, that's why ang title ng topic natin ngayon, when you're sick of being stuck. Now, tingin sa akin, sino dito minsan naiinis sa kanyang sarili na hanggang ngayon ganyan ka pa rin? Taas ang kamay. Ako lang. Okay? Yung bang gusto mong magkaroon, mag-grow spiritually, maayos yung behavior mo, yung mentality mo, yung emotional mo, is hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Stuck ka pa rin. Hindi ka pa rin nagkakaroon ng changes. Sinong ganyan minsan naiinis? Naiinis ka na gusto mong baguhin yung isipan mo, gusto mong baguhin yung pagkatao mo, pero laging merong failure. Okay? So when you're sick of being stuck, okay? Ako, alam niyo po ba ang pinaka-naiinisan ko? Gusto kong abutin yung weight limit ko o yung timbang ko dapat 68. Okay? Pero tuwing merong mga pagkain, hindi ko kayang iwasan. Okay? Dapat ma-maintain ko yung 68 na timbang. Ngayon, nasa 71 na ako. Naabot ko once, pero bumabalik. Narasan nyo ba yan? Minsan nagawa mo na, pero bumabalik ka pa rin. That's why sinabi ni Paul, if you have your notes, okay? In Romans 7:15, 19 and 24, sabi doon, I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Oh, what a miserable person I am. Galing if you read the life ni Apostol Pablo, inamin niya na miserable siya at may mga bagay na gusto siyang gawin, hindi niya magawa. Bakit? Kung kailan pa tama ang gagawin natin, hindi natin kayang gawin. Pero, pag masama o hindi kaya-aya sa mata ng Diyos, hindi natin pinag-iisipan at madalas, nagagawa natin yung mga bagay na yon.
Di ba kanta nga ni Andrew Ilagi, gusto kong bumait pero di ko magawa. Dapat sa'yo pasabugin ang mukha. Di ba? Mga ganong kanta dapat So maraming bagay na gusto mong gawin, gusto mong magbasa, mag-grow ng spiritual, gusto mong maging part ng grow group, gusto mong maging part ng discipleship, gusto mong every Sunday nandito pero hindi mo magawa, laging merong scapegoat, laging merong mga excuses. Okay ba yan? That's why si Paul, inamin niya, meron ako mga bagay na ayaw kong gawin. Now, if you read in next slide, sabi doon, sa next verse, sabi ni Paul, who will free from me, or from this life that is dominated by sin, now church and death. The good news is, thank God, the answer is in Jesus Christ, our Lord. Now, mga kapatid, the real change sa inyong notes is not behavior modification. Real change is spiritual transformation. Ang problema sa atin, gusto natin baguhin yung actions natin. Yung behavior natin, dapat ang gusto ng Diyos, mabago yung spiritual mo. Okay, pag nabago yung spiritual mo, sigurado susunod yung behavior, susunod yung attitude, susunod yung ating mga nasa isipan. Okay ba yan? Pansinin nyo, gusto nyo maging masaya. Okay, gusto nyo maging maayos ang buhay nyo, kunting scroll lang sa Facebook, naiinis ka na. At sinasabi mo nun, hindi ka papatol. Pero kayo panay patol mo na. Naranasan nyo ba yan? Gusto mong baguhin yung perspective mo, pero ayaw natin baguhin yung ating spiritual. Nagkaintindihan ba tayo? Now, church, alam niyo po ba the power to change? Kaya nga hindi ko lubos maisip kung bakit ang dami natin mga tao, lalo mga Kristiyano, na nanatiling ganyan, stagnant. Meron ba kayong kilalang ganyan? Ang tagal-tagal ng Kristiyano pero stagnant. Hindi nagiging healthy. Nakaraan sa Christian is, pinag-usapan din yung tinatawag na lukewarm. Okay, madumi. Pag sinabi stagnant, hindi ka kanais-nais, may mga butete. Okay? Ito may mga lalaki, yung lalaki siya, baka may butete dyan. Joke lang, Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan nating baguhin yung ating spiritual by knowing the Lord, our Savior. But first, i-admit mo na ikaw ay merong weaknesses at kailangan mo ng mga taong mag-guide sa'yo o sa atin. Okay ba yun? The real change is not behavior modification. Real change is spiritual transformation. No, kapatid, pag ikaw ay merong ginawang mali o kasalanan at ginawa mo ulit yan, ang tawag dyan, hindi repentance. Okay? Ang tawag dyan is pakitang tao. Pero, pag merong spiritual transformation, 180 degrees tayo tatalikod doon sa kasalanan o doon sa kinagisnan na ginagawa natin noon. At ngayon, magdi-decide tayo, susunod ko ano yung tama at susunod sa Panginoon. Now, the way to real change, may tatlo kong bagay dito sa inyo. Okay ba ba? Kung bakit ang tao laging nagkakaroon ng failure, okay, sa pagsunod sa Panginoon. Kung baga gusto niyang baguhin yung buhay niya. Gusto niyang baguhin yung kanyang pag-uugali. Gusto niyang baguhin yung kanyang attitude. Pero lagi siyang nagpo-fall short or lagi nagkakaroon ng shortcoming because mali yung alin? Formula. Okay ba ba? Tingin katabi mo, baka mali ang formula. Okay, mali ang strategy. Mali yung ginagawa mo. Tama ang intention, pero pag mali yung formula, yung actions, church, tingin sa akin, babalik ka ulit sa dati. Nagkaintindi tayo? Now, ito yung mga ginagawa, tatlong bagay. Nako. Number one, sabi doon, God, the way to real change is God, then me. Yung bang ganito yan, papaliwanag ko. Yung bang ginawa na ng Diyos, di ba namatay ang Diyos para sa atin? Yes? Siya ang gumawa ng way
para lang tayo ay makasama niya someday sa langit. Siya yung gumawa ng paraan para lang tayo ay maging belong sa kanyang family. Yung then me, kumbaga para mas sinasabi ng Diyos sa'yo, it's up to you now. It's up to you now. Para bang sinasabi mo, I'm trying. Okay? Parang ako one time, gusto kong, tinatry kong hindi magalit. Pero nagagalit ako. Naranasan nyo ba yan? Sinubukan nyo hindi magmura, pero napapalintik ka. Okay? Pero alam ko, di mo sinabi yung lintik na yan, ano? Pero mga ganung bagay. Kumbaga, Lord, ginawa mo na, pero it's up to me. Pinakita mo sa akin yung way, yung paraan, pero it's up to me to make a choice. Like yung landmines. Lord, alam ko, sinasabi niyo, umalis ako sa landmine, ipinapakita yung taong mag-guide o magtuturo sa akin, o yung safe way, pero it's up to me. Okay ba yan? Trying. Now, church, look at me. That's why, bilang isang Kristiyano, stop trying. Instead, start trusting. Amen? God, then me. Maling formula yan. Yung mapakiramdam sinasabi mo, buhay ko to eh. Tama? Huwag mong pakailaman. Alam ko tama ka, pero buhay ko to. Choice ko to. Maraming ganyan, kaya nga hindi tayo nag-i-improve. Walang progress. Pangalawa is God, not me. Yung ba sinasabi mo, Lord, ganito. Para lang in layman's term, na Lord, alam ko, itong trabaho ko, okay? Masyado na akong frustrated. Sino frustrated sa trabaho nila? Naiisa boss, mababa sweldo, ayan. Kasi sinasabi mo, Lord, magre-resign na ako for your glory. Pero Lord, bigyan mo ako ng panibagong trabaho. Di ba may ganyan tayo minsan? No, Lord, sige, ibibigay ko ito sa iyo, pero mag-provide kayo. Tama? Na minsan na gustong yumaman, and then ang ginawa nila, tumaya sa loto at ipinag-pray yung loto. Para manalo. Na Lord, God, not me. Pwede kang gumawa sa iba, pero wag ako. Okay? Gawin mo yung gusto ko, hindi yung gusto mo. Alam mo, the perfect formula is God through me. Kapatid, alam mo mga church, kahit na lahat ng energy mo, possessions mo, para gustong magbago, pag ang Diyos ang hindi kumilos sa'yo, hindi ka magbabago. Now, look at me, church. So, sulat nyo to. Kung gusto mo ng spiritual change, kailangan mo ng spiritual empowerment na galing sa Panginoon, hindi ng effort mo. Agree? Kasi pinag-uusapan spiritual. Yes, ligtas ka nga. Magtagal ka ng Kristiyano. Pero bakit hindi nakikita sa effort mo? Kasi nga puro effort mo, hindi mo kasama ang Panginoon. That's why sinabi ni Paul in 1 Corinthians 15:9-10, "For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle." Tingin sa akin. Ito yung perfect humility. Na sinabi ni Paul, ako yung ipinakamababang apostol or mabilang na bilang isang leader o mabilang na isang alagad ng Diyos dahil hindi ako karapat-dapat dyan. At yung sinabi niya, because I persecuted the church of God. Grabe, nakita niyo yung buhay niya sa Book of Acts? Kung paano niya pinipersecute, kung paano niya pinapatay si Stephen. Yung guilt feeling na hindi ako karapat-dapat, Panginoon, na maging instrumento mo kasi grabe yung kasalanan na ginawa ko, lalo na sa inyo at sa inyong mga anak at sa inyong mga lingkod na kumbaga pinipersecute ko, kung nasan sila nandun, hinahabol ko, ipapakulong ko, ipapabit ko, okay, papalatigo ko, ipapabatay ko, pero Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa inyo. Lahat tayo, mga kapatid, hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Yes or no? Lahat tayo guilty, may mga kasalanan. Lahat tayo may dinadala. Lalo na, now look at me, meron tayong skeleton in the closet. May tinatago kang kasalanan na hanggang ngayon, tinatago mo pa rin. Pero ginagawa mo lahat ng effort mo.
Maging part ng music team, maging part ng discipleship, maging part ng lahat ng gawain ng simbahan, ma-cover up lang yung guilty feeling. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos yung spiritual transformation, yung pagbabago inside out. Ang mali sa atin, laging sinisimulan sa panlabas. Para maging in tayo, para makita nila, ay, napakabuti mo, napakabait mo, para yung praises, yung credit mapupunta sa iyo. Pero si Paul sabi, hindi ako karapat-dapat. Wala akong karapatan, Panginoon, magsabi, ako'y lingkod niyo, pero grabe yung ginawa kong kasalanan. Now, church, kung ganyan ang mentality mo, kung ganyan ang mentality natin, yung attitude natin, na Lord, grabe yung kasalanan ko sa inyo. But sinabi ni Paul, can we read this together with me? Sabi niya, but, ano yun? Okay? Ganda, akala ko kasama dun sa music, Okay, sabi niya, but, now church, gusto ko i-emphasize ito, i-bold niyo, i-highlight niyo sa inyong Bible, ilagay niyo sa status niyo, sabi niya, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. Has not without effect. That's why, church, sige sa akin, kaya Panginoon, dahil sa biyaya ninyo, kaya ako nandito. Dahil sa biyaya ninyo, Panginoon, kaya ako blessed. Kaya dahil sa biyaya ninyo, Panginoon, nagagawa ko ito. Sabi niya, yung grace ninyo, church, tingin sa akin, gusto ko sinabi ni Apostol Pablo, and yung grace to me was not without effect. Ibig sabihin, mga kapatid, tingin sa akin, pag na-experience mo yung grace, pag na-experience mo yung love, mo hindi magmamanifest sa'yo, makikita sa'yo, magbubunga ka naturally. Hindi ka na pinipilit na magsimba. Hindi ka na pinipilit na gawin yung para sa Panginoon kasi na-experience mo. Are we clear? Pero bakit? Bakit? Di ba? Kung na-experience mo, bakit hindi mo kinikwento? Kung na-experience natin yung grace, yung love, yung provisions ng Panginoon, yung yung pagiging God niya, yung kanyang greatness, dapat mag-overflow sa atin. Natural. Hindi ka na dapat gumagawa at hindi dapat gawin. Gawin mo yung para sa Panginoon because naturally, sabi ni Paul, so sinabi niya, continue tayo, no, sabi niya, I work harder than all of them, yet not I. Sabi niya, but the grace of God that was in me or with me. Now, kapatid, tingin sa akin, because na-experience ko yung forgiveness, because na-experience ko yung grace, because na-experience ko yung love, alam mo ba ginawa ni Paul? Umikot halos sa buong mundo para mag-preach. Gumawa ng mga leaders, nag-plant ng mga churches. Okay? Willing siyang na shipwreck, kinagat ng ahas, na beat, na kulong, willing siya, bumabalik pa rin sa Panginoon because yung grace, yung love, na-experience niya kahit anong paghihirap, anong sufferings, anong pinagdadaanan natin sa mundo, babalik ka pa rin sa Panginoon at gagawin mo para sa Panginoon because yung love, yung grace ay walang katumpas sa mundong ito. Clear? Kaya nga dapat tayo meron tinatawag na yung change, pagbabago. Huwag mo nang i-push pa yung gusto mo. Kasi kung na-experience mo yan, mga kapatid, ay nako, sigurado every Sunday, hindi lang Sunday, Monday to Saturday, meron kang sinishare ng salita ng Panginoon, nagsosoul winning ka, sinishare mo yung love, yung grace, yung joy na tatagpuan mo sa Kanya. Ikaw ang magiging source ng motivation, ikaw ang magiging source ng encouragement, ikaw ang magiging source ng hope kung saan ka nilagay ng Diyos. Grabe yung sinabi ni Paul, Lord, humility. Wala akong hindi ko deserve. Hindi ko deserve yung grace mo. Hindi ko deserve kung anong meron ako ngayon. Hindi ko deserve yung mga bagay na natatanggap ko sa buhay. Kasi nga sa mga kasalanan ko, hanggang ngayon, Panginoon, entitled pa rin ako.
Kaya hanggang ngayon, Panginoon, alam mo, pero ang grace nandyan lagi, ibinigay sa'yo. Yan ang grace. That's why sinabi ni Paul, mga kapatid, hindi ako nagsabi niya na kung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung na-experience mo yung biyaya niya ngayon, kung na-experience mo yung love niya talaga, dapat makita sa'yo. Tama? Dapat nagkaroon tayo ng pagbubunga, ng maraming bunga. Mali yung tinatahak natin ngayon kasi nga hindi natin na-experience talaga. Clear? Malinaw? Are you with me? Alam mo, pag meron kang nakain na masarap, alam mo, i-share mo talaga, ipagmamalaki mo, ipopost mo pa yan, ima-my day mo pa yan. Okay ba yun? Kaya kahapon ako tuwang-tuwa, ipopost ko to. Okay? May nabili akong sapatos, sorry. Hindi dahil gusto ko, kundi kailangan ko para sa kasal ni Justine and ni Sheena. Okay? Excited ako sutuin para sa napaka-special day na Mr. and Mrs. Aspa. Galing, ano? Alam mo, nakakatuwa, pumunta kami ng Mega Mall, no, kapatid, mga kaibigan, lahat ng mga gusto kong brand na sapatos, walang size sa akin. Magaganda. Promise. Maselan ako sa sapatos, okay? Meron sinabi ko sila, Troy, meron ba kayo alam na pang Filipino made naman? Meron, sinend sa akin. Alam mo, punta kami sa Marikina, Bayani, PH, pangalan, promotion to okay? Alam mo, hinawakan ko, nakalimutan ko lang i-post para makita sa post ko, napakaganda quality. Gawa sa balat ng tao mismo. Joke lang. Matibay, same feeling. Same feeling mo tawag doon? Feel ng branded shoes. At hindi lang yan. Pareho kami ni Jexel ng sapatos daw. Kaya sabi ko, mag-chichinelas na lang ako dito. Pero alam mo mga kapatid, pag meron ka talagang na-experience, isi-share mo eh. Amen ba yun? Every Sunday, kung na-experience mo yung love, before pa lang ng Sunday, excited ka na to worship. Amen? Excited ka na maging blessing doon sa katabi mo. No ifs, no conditions. Na pwede ako once a month, twice a month. No, yan ay hindi grace. Yan ay hindi experience. Kasi may conditions. Are we clear? Bato-bato sa langit. Tamaan. Sana magbago. Tapos sinabi ulitin ko ng basakan para sa screen natin. Sabi niya, For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Now, church, the grace that saves you is also the grace that changes you. Amen? Galing! Kasi nga hindi tayo behavioral modification, kundi spiritual transformations. Pag every time na meron kang achievement is not because of you, but because of God. Binabalik mo yung glory. Yes, meron kang pagpapagal. And may reward yan. Pero dapat, Panginoon, makita mo sa buhay mo na, Lord, napakabuti mo sa akin. Nang dahil sa iyo, nandito ako. Clear? Malinaw po ba? Alam mo, church, the reason why hindi tayo naging successful sa pagbabago, because hindi natin alam yung why and yung how. Sabi sa notes niyo, your spiritual why is God's purpose for you. Your spiritual how is God's power through you.
Mga kapatid, tingin sa akin. Lagyan mo ng why. Bakit mo kailangang gawin yung ginagawa mo ngayon? Like for example, ako, 2 nights ago, bumili on the spot sa Ate Avenue ng pizza. Okay? Now, which is gusto ko lang, sino ba hindi may ayaw ng pizza? Tama? Binuksan nila ang bango sa kwarto, ang may pizza. At that day, nag-decide na ako na hindi na ako kakain ng gabi. Itlog na lang at saka yung singkamas. Pero, alas 8 ng gabi, dumating si AJ, may dalawang box ng pizza. Grabe. Yung bang kumakain sila, si AJ kinakain din sa buhay. Tapos alukin ka, Daddy, ayaw mo? Ayaw ko. Tapos yung nakita mo yung cheese, umano pa dun sa ano, tapos yung mga pepperoni, yung mga ay grabe. Ang sarap. Pero alam nyo, nilagyan ko ng spiritual yung why ko. Hindi yung dahil, hindi ako kakain kasi para sa diet ko. Mababaw na dahilan. Kuha nyo? Ba't di ka kakain? Kasi bawal sa akin yan. Mababaw na dahilan. Kung lalagay mo ng spiritual why, because hindi ako kakain yan dahil ayaw kong dungisan o dumihan yung templo ng Diyos sa akin. Lalim, di ba? Pero, church, alam mo, effective promise. Halimbawa, bakit kailangan mo mag-lessen ng screen time sa phone? Nakuha nyo? Bakit? Bakit mo bawasan yung oras mo pag binuksan mo yung digital time mo sa phone mo? Ilang oras? Bakit mo babawasan? Lagyan mo yung spiritual why because gusto ko mag-glorify yung oras na binigay sa akin ng Panginoon upang hindi maubos sa kaka-scroll ng Facebook. Lagay mo ng spiritual why. Bakit hindi dapat manood ng pornography? Lagay mo ng spiritual why. Because madi-distort yung love, yung relationship na binigay sa akin ng Panginoon na siya. Bakit kailangan kong mahalin yung asawa ko? Lagyan mo ng spiritual why. Why? Because mag-glorify ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa asawa ko. Pangalawang spiritual why, na prioritize ko ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa asawa ko. Amen? Lagyan nyo ng spiritual why. Kaya hindi tayo, nagiging successful sa mga bagay na gusto natin tanggalin sa buhay natin because wala tayong spiritual why. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka dapat hindi nagreklamo? Tama? Bakit ba dapat na kailangan mo every Sunday nandito? Lagay mo ng spiritual why. Bakit ba hindi dapat isa sa mga basher sa Facebook, ng social medias, lagay mong spiritual why. Kasi pag walang spiritual why, yung desires mo, tama yung intention mo, baka mali ang dating sa iba. Instead na maging good influence ka, nagiging bad influence ka ngayon. Clear? And also, your spiritual how is God's power through you. If you read in Zechariah, one of my favorite verse in chapter 4, verse 6, not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord. Paano mo ma-overcome yung mga problema, yung obstacles, yung mga bagay na gusto mong babaguhin sa pamamagitan ng how is kumapit lalo sa Kanya. Lagi mo dapat siyang makilala. Now, church, tingin sa akin, marami sa atin example na gustong magbago, gustong makilala ang Diyos. Gusto nyo kilalanin kung sino yung Savior niya. Gusto nyo kilalanin kung sino yung Creator niya, pero hindi niya binabasa ang Bible. Kung walang devotion, paano ka lalago? Kaya isawa mo na siya today.
Starting today, na lahat ng gagawin mo, hindi mo kaya, kailangan mo siya. Amen? Kailangan mo ng tao. Kailangan mo ng corrections. Sabi nga ni Pastor James, kung ayaw mo, kung gusto mo, dalawang bagay lang yan ang pwedeng kumausap sa'yo, Diyos o tao. Anong gusto mo? Ang mag-correct sa'yo, yung Diyos mismo mag-correct o yung tao nang gagamitin ng Panginoon? Anong gusto mo? Pag Diyos nang kumurek sa'yo, tandaan mo, masakit na masakit yan. May mawawala sa'yo. Amen? And then sabi din do, because, church, ilagay niyo ito sa iyong isipan, sa ating mga puso't isipan, I am disciplined. Okay? Christ in me is stronger than the wrong desires in me. Remember Superman. Ako, excited na akong makita at i-critic yung upcoming Superman ngayong June. Hindi naman obvious na ako ay mas-Superman. Yes? Hindi naman obvious. Yung computer ngayon, may tatak ngayon. Okay? Superman. The reason why Superman. Kasi, church, tayo sa akin ha. Hindi dahil fanatic ako ni Superman, kundi nakita ko yung Philippians 4:13. That I can do all things through, Christ who strengthens me. Church, we are all Supermen. Nakuha nyo? Because sabi doon ng 12, meron ka man o wala, kontento ka because you can do all things. And also si Superman, meron tinatawag na weakness, yung kryptonite. Lahat tayo may weakness. Kapatid, kayo sa akin, ang pinagkaiba natin kay Superman, pag may kryptonite, umaalis. Yes? Tayo, pag may weakness, may kryptonite, tayo lumalapit. That's why sinabi ng Bible, flee. Flee from temptations. Flee. And God is good. Gumagawa siya ng way out para ma-overcome, malayuan natin yung temptations. Amen? Superman. Sabi mo nga, Superman. Okay? Nakaganon ako, Superman. Pangalawa, now church, ako gusto ko itong gawin niyo itong status. If you change your behavior, but don't change your heart, the behavior will, come back. The behavior will come back. Tingnan nyo. Tingnan sa paligid. Di ba yung mga bakanting upuan? Tama? Tingnan mo sa labas, paglabas mo, even sa social media. Di ba ang dami mong friends na Christians? Yes or no? Pero kung sino ba yung mga Kristiyano, sila pa yung bad behavior. Okay ba yun? Pag hindi nabago ang puso, mga kapatid, babalik at babalik yung mga bagay na inaayawan mo at someday magiging manhid ka dyan. Clear? Are you with me? And also last, pakisuot niyo yung mga sapatos nyo. At alam ko, excited kayo, nangangamoy ni pagkain sa likod. Ako excited ako sa Biko. And then sabi dito, lastly, hindi Leslie lastly, you're trying to meet a need or relieve a hurt with something besides God's grace. Malinaw ba? Pinagpapalit mo minsan yung mga bagay na kung saan ka kumpara sa biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, tingin sa akin, look at me, please. Ito yung puso ko, na sana balang araw, someday, maybe next year, sana ang bawat isa, merong dinidisciple na isa. Reach one, Each one, develop one. Each one, mentor one. Clear?
And then sabi ni Apostle Pablo, gusto ko to in 2 Corinthians 12:9, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ work through me. Now, kapatid, look at me. Pag ikaw ay bumalik ulit sa ginagawa mo, mga kapatid, tayo sa akin ha, sinusubukan mo magbago, ayusin yung puso mo, ayusin mo yung spiritual mo, pero si Satan gumagawa ng way para bumalik ka. Tama? Tama? Now, tingin sa akin. Tingin sa akin, please. Huwag kayong mahiya na ikaw ay nagkamali. Tapos sinabi ni Paul, gusto ko, Panginoon, through my weaknesses, okay, yung power ninyo ay mag-work sa akin. Alam mo, itong Rubik's Cube, tatawagin ko lang aking kaibigan na si Benji. Okay? Siya po ay taga-PNHS, nag-aaral. Isa siya sa mga tinuturuan sa PCT. Diyan lang. Kasi lilitaw tingnan sa ano eh. Okay? Pakihap nga. Okay, diyan ka lang, brada. Okay. Makikita yung ating nagsabi ko kasi sa nasa 5'8 ako eh. So anyway, itong Rubik's Cube, habang nakita ko si Benji kanina, ginagawa yung Rubik's Cubes. Di ba minsan buhay natin parang Rubik's Cubes, nakaka-frustrate ayusin, tama? Minsan gusto mo agad matuto, yes or no? Di ba minsan, pag makita kang Rubik's Cubes at nakita mo yung mga tao gumagawa, gusto mo agad simulan na walang nagtuturo sa'yo? Yes? Sabi ko kanya, Benji, pwede ba mong tulungan dito? Kasi gusto ko itong i-emphasize yung verse na sinabi ni Paul, my grace is all you need, my power works best in weaknesses. Minsan, church, gusto natin ayusin ang buhay natin lalong gumugulo. Yes or no? Alam mo, bakit hindi natin ipagkatiwala doon sa taong marunong mag-ayos? Doon sa taong naglikha ng buhay natin. Sige, simulan muna. Okay? Na kung saan, para mawala yung frustrations natin at yung stress natin at titingnan natin na, Lord, paano mo ginawa? Napakabilis, tama? Pakalakalo si Benji. Okay? So, Benji, salamat. Thank you so much. Nakatungtong ka sa ha? Ang galing, tama? Ang bilis. Sabi ko, Benji, kaya mo bang gumawa ng 10 seconds? Kaya. Pero pag ako gumawa kanina, sinusubukan ko, naiinis ako eh. Gusto kong, alam mo, ginagawa, first time ko bumili ng Rubik's, di ba nauso to? Dahil hindi ko magawa, ginawa ko, dinismantle ko at binuo ko yung Rubik's Cube. Okay, iniisa-isa ko. Para lang mabuo. Sabi ko sa akin, nabuo ko. Pero hindi yun ang way. Kasi minsan, gusto natin maayos agad, pero meron tayong tinatawag guilty. Merong conscience. Mali yung ginawa mo. Hindi mo pinagkatiwala sa taong nakakaalam. Gets ba yun? Kahit na anong gawin mo, tatagal ka ng buwan, pero pag binigay mo dun sa taong may alam at may likha, mga kapatid, lahat tayo ay magiging maayos. Yes? At matuto tayo dun sa taong marunong. Amen? That's why, church, tingin sa akin, huwag kayong mahiya kung meron kayong weakness. Dahil baka yung weakness mo, strength ko. Baka yung weakness ko, strength mo. Kaya nga meron niya tawag ng fellowship. Kaya ginawa ng Diyos yung church. Kaya ginawa tayong part ng isang family. Kaya yung kamay natin hindi pantay-pantay upang magtulungan. Hindi tayo nandito para i-condemn ka, i-judge ka. Nandito tayo para ayusin, magkaayusan tayo. Okay, mag-grow tayo together. Hindi kami kontrabida. Hindi kami kaaway ng buhay nyo, kundi kami ay kakampi nyo. No, mga kapatid, ang pagmamahal na walang truth ay hindi yan love. Nakuha nyo? At hindi mo ma-experience ang love kung walang corrections. At hindi mo tunay na di ka masatisfied ng love kung walang guidance. And church, ang gandahan, because of love, merong grace. That's why, kahit papano sa City Light, tumahaba na yung grace namin. Tama? Grabe, pag nakita ko sa Nathan, hinabaan ko yung grace.
Pero kapatid, kidding aside, lagi ko itong sinasabi nyo, is God good? If you say all the time, God is good. No, tingin sa akin. Nakikita ba sa atin yung word na obedience? Nakikita ba sa atin yung word na transformation? Nakikita ba sa atin yung tinatawag na fruit of the Holy Spirit? Alam nyo, ulitin ko lang, is God good? Is God good? All the time, God is good. You know why? Ask me why. Because hanggang ngayon, binigyan pa rin tayo ng chance ng Diyos ayusin yung buhay na kasama siya. Panginoon,